sa ating lahat, mga kapatid kong Pilipino. Unang-una sa lahat po, ako po ay nagagalit at ako ay naaawa. Nagagalit po ako kasi alam niyo kung bakit. Kasi ang mga kapulisan natin ay ginagamit ng mga politiko at ang ating mga kapulisan, sila ang sumasalo ng galit at sama ng loob ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman ho ako ay nagagalit dahil dun sa mga ibang Pilipino na ang akala nila ay ang kalaban natin ay ang mga kapulisan at ang mga kasundaluhan. Kaya hindi ko na po maano yung aking nararamdaman ngayon. Lalo't nakikita ko na napakaraming Pilipinong naghihirap sa ating bansa na hindi man lamang masilayan, hindi man lamang bumubuksan ng mga politikong nakaupo ang kanilang mga bintana upang masilip at makita ang mga buhay ng Pilipinong kanilang nasasakupan. Sobrang hirap na po ng ating bansa eh. Sobrang naghihirap na po ng mga Pilipino. May mga Pilipinong natutulog na walang laman ng tiyan. May mga Pilipinong natutulog sa gilid ng mga kalsada. May mga Pilipinong kinikimkim naman nila ang kanilang mga sakit. Hinihintay nilang mamatay dahil hindi sila pwedeng madala sa ospital dahil wala silang perang pambabayad sa ospital. Kapag sila naman po ay pumasok sa ospital at nagpapa-ospital, kailangan pa po nilang pumila. Hindi sila maoperahan, hindi sila magagamot hanggang sila ay hindi magbayad o mag-down payment sa ospital na yun. Hindi yan po na-try ng mga pulis na yan eh. Hindi na na-try ng mga politiko na yan. Hindi nila nasubukan, naranasan ang mga nararanasan ating mga Pilipino. Pag sila ay pumunta ng ospital, agad-agad ginagamot. Naka-private pa. Pero pag tayong Pilipino, tila ba't napakahirap? Tila ba't parang ginagaya tayo sa mga hayop? Pag Pilipino, nagkasala, agad-agad kinukulong, walang investigasyon. Bakit pag politiko at magnanakaw, bilyon-bilyon ang ninanakaw? Ang tagal ng proseso, pinapaikot sa Senate, pinapaikot sa House of Representatives, hanggang sa makalabas ang mga politikong magnanakaw sa bansang Pilipinas. Pag Pilipino naglabas ang sama ng loob sa mga politikong magnanakaw, kinukulong. Pag Pilipino lumalaban sa korupsyon, hinuhuli. Pero kapag yung mga naglalabas ng salubin, sila ay nagrally, kabataan lumalaban kontra korupsyon, mga magulang lumalaban kontra korupsyon, bakit sila ang inyong kinukulong? Bakit sila ang inyong dinadala at pinupusasan? Pusasan nyo nasa Senado! Wala ba silang karapatan mag-rally? Wala ba silang karapatan labanan ang mga politikong magnanakaw na sila ang pinoprotektahan ng ating mga kapulisan? Hindi ba't marapat na ang inyong protektahan ay ang mamamayang Pilipino? Wala ba kaming karapatan maglabas ng sama ng loob? Kaya mga kababayan kong Pilipino, mga mahihirap, lumabas kayo sa inyong mga bahay at lumaban tayo sa mga magnanakaw ng politiko. Isang sabi na po natin, iwan po natin ang mga kulay politiko na ating sinusuportahan at dyan sa mga ibang organizer ng mga nagrarally. Huwag kayong diputa at halang ang bituka. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Tatanungin din namin ang sarili namin. Ano ang pinagalaban ninyo? Ano ang pinagalaban namin? Hindi ba't korupsyon? O mga sakim din kayo? Kaya kayo ay hindi nakikisa sa taong bayan. Habang kami ay lumalaban, nakikibaka, kayo naman ay nasa ibang lugar. Kayo ay nasa entrance line. Anong kiniklaim ninyo? Gusto nyo mapunta sa inyong Robinson? Yung iba nasa EDSA monumento. Bakit? Gusto nyo kunin ang monumento? Yung iba nasa Luneta. Sinong pinapalis ninyo? Jose Rizal? Wala dyan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay nasa Malacanang at nasa House of Representatives. Sino? Si Bongbong Marcos na magnanakaw, si Sardico na kawatan, at si Patrick Romualdez na magnanakaw. Yan ang dahilan kung bakit naghihirap ang mamamayang Pilipino. Walang mahirap na Pilipino kung matino ang namumuno sa atin. Ama! Kaya naghihirap ang Pilipino dahil
talumpatin ang ating kapatid na Bart. Subalit totoo naman po yan. Tingnan nyo naman, makikita ninyo. Bakit? Kung ang mga kapulisa, ang mga politiko ang nagnanakaw ng bilyon-bilyon, ay hindi nakukulong. Pero, ang mga ordinaryong Pilipino ay magnakaw ay kulong agad, hindi nadadaan sa tamang proseso. Ngayon po, aawit ulit tayo ng isang awit ng makabayan. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po tayo kakanta. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang buhay ko ay sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan, at lagi kang paglingkuran.